Holy, holy nations Christ. Holy. Okay, good morning sa ating lahat. Tayo po ay magsimula ngayon ng Bible study. So, today is Wednesday. So, napakaganda ng araw, no? May 20. So, ngayon, magsimula po tayo sa Bible study. But before that, let us pray. Okay, ito yung topic natin for today. So, bago tayo magsimula, mag-pray tayo. Heavenly Father, the Creator of heaven and earth, the amazing God, the wonderful God, the God of everything. Lord, we acknowledge your presence this morning with your Holy Spirit to guide us, to help us to understand your word this morning, O God, by your love and grace, that we receive this blessing from you, O God, na gamitin namin ito for your name to be lifted. Mag-glorify ikaw sa aming buhay. So, gabayan mo kami, Panginoon, sa Bible study today. Protect us and cover us by your precious blood and guarded by your Holy Spirit and your angels warrior, O God, na ito po ay para po sa lahat. So guide us and help us in the name of your holy name, na no disturbance in Jesus' name. Amen. Okay. So, understanding the different kinds of blessings of God. So, ito napakaganda ng topic about blessing. So, maraming paraan si Lord na magbigay ng blessing. Hindi lang sa pera, hindi lang sa peace of mind, hindi lang sa trabaho, sa negosyo. So maraming blessing si Lord na ituturo niya ngayon sa atin. Paano natin makamit yung blessing? So ready ka na ba sa pakikinig ngayon about the blessing of God? Okay? So dito sinabi, God is a good Father who delights in blessing His children. Many people think blessing only mean money, success, or material possession. But God's blessings are much deeper and greater. Some blessings are visible and some are spiritual. Some blessings are immediate and some are eternal. Wow! The Bible teaches that God blesses His people in many ways. So at least alam natin kung paano si Lord magbibless ang tao. Marami siyang paraan paano tayo ibibless ni Lord. But meron tayong gagawin para darating yung blessing ni Lord. Okay? So different kinds of blessings of God. Sabi dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. So yan ang sinabi sa Ephesians 1:3. No, blessed be the God and Father of Lord Jesus Christ. Napakaganda. So, who had blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Okay, so now, ano na natin? Okay, so dito na. Spiritual blessings, blessings for the soul. So, kaya kailangan natin kumain ng salita ng Diyos para yung soul natin magkakaroon ng maraming blessing. So kung hindi tayo mag-meditate sa Word of God, manghihina tayo. So para magiging prosperous and successful, meditate the Word of God, then isabuhay yung salita ng Diyos. So Ephesians 1:3, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. The greatest blessings are spiritual blessings because they affect our eternal life. So ito ang siguruhin natin.
yung blessing from the Lord, yung ibibless yung kaluluwa mo, yung soul, dahil yan ang haharap doon sa Panginoon after sa ating buhay dito sa mundo. No, we are travelers. Ang mga journey na ating dadaanan dito sa mundo ay haharap tayo doon sa Panginoon pagkatapos ng ating buhay dito sa mundo. Kung anong ginawa mo sa mundo, mayroon kang sasagutin sa Panginoon. Mayroon kang accountable to God. So kailangan natin ng spiritual blessing from the Lord para papunta tayo sa eternal life. Yan po ang totoo. No? So ito ay soul blessing. Blessing for the soul. Okay. Now, example, salvation, forgiveness of sins through Jesus Christ. So, yan ang pinaka-the-best na spiritual blessing. Peace with God. Mayroon kang peace of mind. Mayroong grabe ang ginawa ni Lord sa iyo na malayo ka sa kaguluhan. Okay? Joy in the Holy Spirit. Napakasaya mo dahil kasama mo ang Holy Spirit ni Lord. Mapoproduce ng love, joy, kindness, self-control, goodness, faithfulness, humbleness, perseverance. Yan po ang joy in the Holy Spirit. Ang gagawin ng Holy Spirit sa iyo ay may kakaroon ka ng character na masiyahin. Joy in the Holy Spirit. Wisdom and guidance. Magkakaroon ka ng wisdom and guidance kapag soul, blessing for the soul, no? Strengthen to overcome temptation. So magkaroon ka ng lakas sa panahon may mga trials, may mga pagsubok, makayanan mo dahil may kagabay sa iyo na Holy Spirit. The presence of the Holy Spirit. Kasama mo ang presensya ng Diyos kung ikaw ay magsimba, mag-worship sa Kanya, ikaw mag-Bible study, mag-aaral ng salita ng Diyos, nandyan yung presensya ni Lord. Lalo na yung kung tutugtog ka, aawit ka para kay Lord, naku, mag-move talaga, mag-anoint yung presence ni Lord sa atin. So we are surrounded the presence of God pag mag-worship tayo sa harapan ng Kanyang trono. Kaya nga magsamba para sa Panginoon, hindi para pasikat o para sa tao, kundi nagsimba ako, nagpagamit ako sa ministry for the Lord. Kung saan ka nilagay na ministry, ipakita mo na pinaka-the best para kay Lord Jesus Christ, to the Father who seated in the throne of God. Okay? Now, application. Material things can fade, but spiritual blessing lasts forever. So, dito tayo sa spiritual blessing lasts forever. So, gamitin natin itong material things for glorifying God. Dahil ito ay maglalaho lang, no? Pwede mawala, pwede manakaw, pwede masunog, pwede kasama sa mga famines, pestilence, or earthquake. So, ganun. But dito tayo. Spiritual blessings last forever. That is called set your mind on things above. Give your fully service to the Lord. Dapat ganun. Para last forever yung pupuntahan natin. Okay? Number 2. Material blessings. So, may mga blessings na material, no? So, God provides our needs. Sabi dito sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Wow! Jesus, the source of our strength. Where does my help come from? My help came from the Lord. So, yung strength natin, who give us strength, Jesus Christ. Kaya, doon tayo sa Kanya. No? Lalapit kay Lord. Okay. God also blesses us physically and materially. Grabe. Kaya ibibless tayo ni Lord sa ating pagkatawan at sa panlabas. Tulad ng mga sasakyan, bahay, no? Sa ating sarili,
i-bless tayo ni Lord na walang sakit, tapos healthy tayo. So yan ang physically and materially blessings from the Lord. So anong sabi dito para ibibigay ni Lord? Bigyan tayo ng food and shelter, pagkain at titirahan. Work and income, may trabaho ka, may income pa. Wow, blessing yan. Health and strength, no? Walang karamdaman tapos malakas ang iyong katawan. So, blessing yan from the Lord. Family and relationship, may united yan sa bahay. Meron diyang united sa ministry, sa church, sa work, sa trabaho. No, kaya yan, blessing ni Lord yan. Yan ang napakaganda kapag ikaw ay nagsusource ng strength from the Lord Jesus Christ. So, kailangan natin ng relationship to the Lord para ang blessing sa physically and materially darating sa atin. So, ito yung mga blessing na ibibigay ni Lord sa atin. These blessings reminds us that God is our provider. So, napakaganda na ang nilapitan mo na Diyos ay yung Diyos na nagpro-provide. God is our healer, our shelter, our refuge, our shepherd. So, grabe, ipoprovide pa. So, kompleto pag si Lord ang iyong inuuna. Lumalapit ka sa Panginoon with a humble heart. So, render all to God para ang blessing darating sa atin. Okay? Warning, do not worship the blessing more than the blesser. Oh, ayan, dami ng blessing. Wow! So, ang delikado dyan, makalimutan mo yung the blesser, yung the provider, the creator. So, mahirap na. Baka ma-apply natin yung sinabi sa Romans 1:25, worship the creator, not the creation. So, ang nangyari, nag-worship sa creation, kinalimutan yung creator. Dito naman, nag-worship sa mga blessing ni Lord, kinalimutan sino yung nag-bless sa kanya. Dapat dito ka babalik. Who is the blesser? Jesus Christ. So, dapat ganun. Doon tayo magpasalamat. Thank you, Lord. You are our provider. Binigay mo itong food and shelter, work and income, health and strength, family and relationship. Wow! Napakasarap ng buhay. Binibless tayo ni Lord. Sa saang paraan? Physically and materially. Pasalamatan mo si Lord. Wow! Thank you sa blessing, Lord. Now, protective blessings. God keep us. No, ikikip tayo ni Lord yung blessing mo na hindi dapat yan masira. Hindi yan manakaw, hindi yan mawala. Ibig sabihin, protected from the Lord. Now, Psalm 121:7, the Lord shall preserve you from all evil. Kasi ang gagawin ni evil i-destroy ka. Gusto niya magtampo-tampo ka. Gusto ng evil is mawalan ka. Si Lord makikip sa mga blessing sa iyo. Basta si Lord ang bigyan mo ng time. Pag Sunday, magsamba ka sa Kanya. Pag Wednesday, mag-study ka ng Biblia. Tulad ngayon ito. Tapos huwag mong kalimutan magdasal sa umaga, magdasal sa tanghali, magdasal sa pagtulog. Pagkagising, magdasal na naman. Thank you, Lord. At yung sa pagkain, huwag kalimutan. Magdasal mo na bago kumain. Ibig sabihin, God is our big priority. Dapat ganun tayo. Okay? Now, many blessings are unseen. Mayroong mga blessing na hindi mo nakikita. Meron si Lord na ginawa na hindi mo alam. Ay, ganun pala. Okay, yes, thank you, Lord. Blessing pala yun. Yung ginawa ni Lord na hindi nakikita. Tulad ng protection from accidents. Nagbabiyahe ka, nagjujuti ka sa trabaho, or nagninegosyo ka, walang nangyari sa'yo, ibig sabihin, unseen blessing.
Hindi mo na nakikita, pero blessing dahil nakauwi ka ng bahay na walang nangyari. So, pasalamatan mo si Lord. Deliverance from danger. Grabe. Biruin mo yan, muntik ka ng mahulog sa bangin. Muntik ka ng matamaan ng niyog na mahulog doon sa ulo mo. Muntik ka ng ma-side sweep. So, deliverance from danger. Tapos, dideliver ka pa galing sa mga masamang gawa. Huwag dyan, alis dyan, huwag kang sumali dyan, parang ganun. Alam ni Lord na nakakasira sa iyo. So, no to harm you. God give you a purpose para gawin ka niyang aking anak. Dito ka sa akin, hindi ka magsisisi. Dito ka sa akin, bibigyan kita dahil inuuna mo ako. Dapat ganun, no? Healing from sickness. O, biruin mo yan. Gumaling ako. God answers prayer. Sinagot niya yung dasal ko. Nawala yung lagnat ko, nawala yung sipon ko, nawala yung sakit ng heart ko, nawala yung lahat ng sakit ng katawan ko. Nagwo-worship ako kay Lord, nawala yung sakit. So, biblical. Exodus 23:25, sabi ni Lord, worship me, I will provide your food and water and remove all your sicknesses. Grabe. Ang gagawin na natin, worship the Lord, tanggal lahat yung sakit. Basta from the heart. Pero kung dalawang isip ka mag-worship, parang gamutin ba ako ni Lord? So dapat mag-worship ka with cry heart o with the presence of God na napipil mo talaga na pinagaling ka ni Lord dahil nag-worship ka sa Kanya. Dapat ganun. Huwag kang tumingin sa tabi mo o sino ba yan. Basta, Lord, I worship you because I love you. Dapat ganun para tanggal yung nagbigay ng sakit sa iyo. Trabaho man yan ni Satanas, ni Satan, yung magbigay ng sakit. So pray, pray, pray. Ibigay mo kay Lord lahat. Isurrender mo lahat kay Lord. Lumayas yan. Lalayas yung mga sakit na yan. Okay? Safety in travel. Yan. Unseen blessing yan. Pag nagtra-travel ka, safety ka. Safe and sound ang biyahe mo. So, give thanks to the Lord. Victory over spiritual attacks. Oh, grabe. Dami na nangyari sa aking buhay na ganito. Kasi kami, pasok ng bahay-bahay. Iba-iba yung ma-encounter namin ng mga tao for comforting, counseling, deliverance, praying, back to God, back to relationship to God. Yan po ang ginagawa natin, no? Lalo na yung mga Bible study. Papasok kami ng mga bago-bagong bahay. Hindi namin alam ano yung nasa loob. Baka maraming mga bad words, maraming mga gawang masama. Pagpasok mo dyan, kailangan covered ka by the precious blood of Jesus. You are protected sa mga angels warrior. Tapos you are sealed and filled by the Holy Spirit. Dapat ganun tayo. Bago ka papasok sa isang bahay, pa-covered ka talaga sa pagmamahal ni Lord. No? And His glory surrounded us. At saka yung mga angels warrior kasama mo. Wow! Dapat ganun. No? Sometimes the blessing is not what God gives, but what He keeps away. O, di ba? So, i-take over mo na lahat kay Lord yan. Para nasa tama kang landas. Nasa tamang pamumuhay ka, tapos si Lord na ang bahala sa iyo. Ikikip niya yan para walang mawala sa iyo. Okay? Now, bigla itong okay. Eternal blessing. So, dito na tayo sa eternal blessing. The greatest promise in John 3:16 that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. So, mayroong promise si Lord dito, kapag mag-believe ka sa Kanya, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Okay? Tingnan natin para mag-insert yun na. Okay. The ultimate blessing is, ito na, napakaganda. Ang ibibigay ni Lord sa atin na sinasabi niyang eternal blessing. Ito po yun. Magkakaroon tayo ng eternal life sa Kanya. Kapag tayo ay surrender, sumuko, naniwala sa Kanya, nagrepent, and baptize.
para po magiging anak tayo ng Diyos. So pagdating ng araw, eternal life ang punta natin. Meron pa tayong pinapromise ni Lord na po isasama niya tayo sa kanyang kaharian, heaven. Wow! Being with God forever. Wow! May forever kay Lord Jesus. Dito sa mundo, walang forever. Kasi nakawan doon, corrupt dito, siraan doon. Wala. Pag dito ka kay Lord, mayroon kang God forever. So, palakpakan mo si Lord, no? A new glorified body. Wow! Papalitan na itong katawan natin. Napapagod, umiiyak, saklulo, Panginoon. Kapag eternal blessing, ito napakaganda, ang new glorified body. Papalitan yung katawan natin na hindi na masisira, hindi na mamamatay, hindi na maaagnas, kundi glorified body. Para yung body na ito for worshiping the Lord forever. Yan ang ating direction, yan ang ating goal, yan ang ating future na ibibigay ni Lord sa atin. Pag tayo ay mayroong heartily servicefully to the Lord. Wow! Napakaganda. So, no more pain or sorrow. Eternal blessing. Dito, iyak ka na eh. Kunting problema lang, Lord, hindi ko na kaya. What if kung walang Lord, ano na? Magbigti. So, napakahirap. Mabuti kay may Lord, saklulo si Lord. Basta surrender to Him. Submit to Him, give service fully to Him. Okay? This is the greatest blessing for every believer. So you must be a believer in Christ Jesus. Accept Him, your Lord and Savior. Our Lord and Savior, the coming King, no other than Jesus Christ. Because He is the King of Kings and the Lord of Lords. At least alam natin. Romans 10:9, ang sabi dyan, believe Jesus Christ is Lord, believe in your heart, you will be saved. Isama mo na rin ang iyong pamilya. Sabi sa Acts 16:31, believe Jesus Christ is Lord, you will be saved and your family. So, sinabi dun sa John 3:16, believe in Him should not perish but have everlasting life. So, mayroon kang eternal life. So, yan ang eternal blessing ni Lord sa atin. Napakaganda. So, conclusion, God's blessing come in many forms. So, maraming mga blessing na ibibigay ni Lord sa iyo, iba-iba lang ang itsura. Iba-iba lang yung paraan, ways, no? Spiritual blessings to strengthen your soul. Ito naman sa material blessing to provide your needs. Sa protective blessing to keep you safe. Corrective blessing to shape your life. Wow! Relational blessing through people. Eternal blessing that lasts forever. Wow! Napakaganda ng topic for today. Napaka-the best yung Bible study natin ngayon. Kaya pasalamatan natin si Lord sa araw na ito. Ang ganda ng mga blessing ni Lord. Kaya huwag mong laging kalimutan. Give praise, give thanks unto Him. Para ang relationship natin kay Lord, going deeply, going rooted, para hindi tayo sa pagdating ng mga difficulties in life, mga trials in life, mga persecution in life, mga criticisms in life. Be still in the Lord always. Because God promised, I am with you always wherever you go. Be strong and be courageous. Don't be discouraged. Don't be confident. Be confident, I mean. So, dapat confident tayo. Be courageous. Para po tayo ay makalaban, no? Kaya natin talunin ang mga gawa ni Satan. Okay? Napakaganda. Now, sabi dito,
Closing challenge, tanungin mo ang iyong sarili. Am I recognizing God's blessing? Yes, Lord, thank you so much. Grabe ang blessing mo, Lord Panginoon. Wala na akong masabi. You are the provider, God. At least na-recognize mo. Diba? So, dapat ganon. Am I thankful for both visible and invisible blessing? Yes, Lord. Niligtas mo ako, ginabayan mo ako, protected ako kahit saan ako mapunta because you are in my life. Thank you, Lord. Nakilala kita. Grabe, Lord, ang iyong pagmamahal sa amin. Nagpakamatay ka sa krus dahil sa aming kasalanan. Ngayon, we are redeemed by the precious blood of Jesus. So, dapat gawin na natin ang for holiness to eternal life. We are set free from sin. Now we are walking. We are lalakad for holiness to eternity in Christ. So, huwag mong kalimutan magpasalamat sa both blessing, visible and invisible. Am I seeking the giver more than the gifts? Dapat ito ang hanapin mo, the giver. No, seek ye first the kingdom. Worship the Creator, not the creation. No, give things the blesser, not the blessing. Doon ka balik sa pinaka main source. Walang iba. Jesus Christ. So, pasalamatan niya. Napakaganda. Grabe, I really feel the presence of God. I really feel the goodness of God. Thank you, Lord Jesus. Totoo po ang salita mo, Panginoon, na wala ka kahit isang taong mabuti na pinabayaan mo. You are the giver of all. You are the blesser, God. Thank you so much, Lord. So, ito na pong gawin natin. Dahil nalaman na natin yung mga sikreto. Paano gawin? So, gawin mo na yung first step mo. Unahin mo si Lord. Seek first the kingdom. Seek the Lord. Para yung blessing darating. Maraming blessing talaga si Lord. Pakita ko ulit ha. Ito, grabe yung promise niya. Para mayroon tayong strong. Ito, kapag nasa kay Lord ka, you are under spiritual blessing. You are material blessing, protective blessing, corrective blessing, relational blessing, and eternal blessing. Napakaganda. So, pasalamatan mo si Lord, basta unahin mo si Lord. Okay? Now, ito na. Sabi ko kanina, so, magdasal po tayo. Wala pong ibang perfect weapon in this world. Pray, pray, and pray. No, kailangan natin yan. Prayer is connected to the heart of God. Sabi niya rin, kung ikaw ay isang taong matuwid, sasagutin ni Lord ang mga dasal natin. Sabi niya, the prayer of a righteous person is holy and acceptable to God. So let us pray. God the Father in heaven, through your Son Jesus Christ, with the help of your Holy Spirit, thank you for this day that we know you are a blesser God. You are the goodness God. Thank you so much for this day. We pray, Lord, open our eyes to see every blessing you have given us. Help us to be grateful, fruitful, and to be trust you in every season. Thank you for the greatest blessing, salvation through Jesus Christ, our Lord. Starting this day, Lord, we delight you. We surrender to you. We give you praise and honor and thanksgiving from our hearts. Thank you so much for loving us. Starting this day, Lord, take over. I am with you and you are with me, O Lord. We have good relationship for eternity. Thank you for this day and God bless to everyone.
In Jesus' name, Amen and Amen. So, unahin si Lord. Set your mind things above para eternal blessing ang ating pupuntahan. God bless you more.